Radyo natin nationwide. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. Mula Silangan hanggang Kanluran, mula Hilaga hanggang Katimugan, 100 himpilan ng radyo natin naglilingkod sa buong kapuluan. Kasama ang 200 tagapag-ulat buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company, ang tunay na lakas ng radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, at syempre nagbabalik po tayo dito po sa programang Masaganang Coco Buhayan at syempre kakabang po natin ang Philippine Coconut Authority at napapakinggan dito po yan sa 105.7 Radyo Natin FM. At syempre magandang umaga sa aking kapartner ngayong oras po na ito. Magandang umaga. Magandang umaga naman sa iyo, partner. Magandang umaga naman po sa ating lahat ng tagapakinig. At syempre, hindi lang po ako ang inyong makakasama. Hindi lang po si Coco Pasing ang makakasama natin sa isang oras na talakayan natin ngayong araw. Syempre, makakasama pa rin po natin ang ating isa pang partner. Hello, magandang umaga sa iyo, partner. Ayan, magandang umaga mga partner. Ako po si Coco Marine. At syempre, kami pa rin po ang inyong makakasama sa isang oras na makabulahang talakayan na may kinalaman sa pagsasaka at pagproseso ng nyog. Tayo ay mapapakinggan tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Alright. Oo, at perfect yan, partner, ha? Ayan. At syempre, hindi lamang tayo napapakinggan, mga karadyo natin. Syempre, tayo po live na rin po tayo napapanood sa Facebook page po ng radyo natin, 105.7 Buwak Marinduque Facebook fan page. At syempre, sabayan rin din po tayo napapanood sa Facebook page din po ng ATI Mimaropa at sa mga Facebook pages din po ng PCA Marinduque. Ayun, mga partner. Gayon lamang at nabanggit nyo na nga kung saan tayo papakinggan, saan tayo magsusubaybayan. Nung mga nakaraan nating pagka-sa-ere, syempre may mga naiiwan tayong mga questions. Mga tanong? Kasi meron tayong School on the Air text promo. At bawat pagka-sa-ere natin, may iniiwan tayong tanong doon. Tapos pag iniwan natin yung tanong doon, syempre ang ating mga listener o tagapakinig natin, mananalo sila ng 60 pesos worth of load. At nung nakaraan nga nating pagka-sa-ere, nung kaya-anim nating pagka-sa-ere, may iniwan tayo dong tanong. Ang iniwan natin dong tanong ay, anong ibig sabihin ng IPM? Ayun, yun ang iniwan nating question sa ating mga tagapakinig. At syempre, kalakip ng pag-iiwan natin ng tanong na anong ibig sabihin ng IPM, may mga listener tayo na agad-agad namang tumalima at sumagot dun sa ating tanong na iyon. At syempre, dahil dito, may dalawa tayong tagapakinig na nanalo ng text load sa atin. Ano po? At yung mga nanalong ito, syempre, babanggitin natin kung sino itong mga ito. At pagkatapos nating banggitin ang kanilang mga pangalan, umasa sila na darating po sa kanila yung kanilang napanalunan na cellphone load. Uunahin po natin ang una nating panalo ay mula sa bayan ng Torrejos, Barangay Payanas,
si Ma'am Jenny Rianzares. Ayun, siya po yung una nating text winner. Yung pangalawa naman po natin ay mula sa bayan ng Buena Vista, Barangay ng Malbog, si Mr. Joselito Villa Vicencio. Ayun, at asahan niyo po sir ma'am, nagarating po sa inyong mga cellphone ang inyo pong napanalunan na 60 pesos worth of load. Ayan, congratulations po kay Ma'am Jenny at kay Sir Joselito. Ayan. Oo. Ang lalayo naman ng naging winners natin. Oo nga. Baka nasa na to, no? Pinakadulo-dulo na. Ayan. Oo. So, para simulan ng ating pag-aaral, ang tatalakayin pa rin natin ngayong umaga ay good agricultural practices for coconut. Oo, partner. Ito ay karugtong nakaraan nating pagkasere. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa waste management, documentations records, and gap certification process. Siyempre, tungkol pa rin ito sa pagkasaka ng ating niyog. Ayan. At para nga bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa mga paksa ngayong araw, ay makakasama. Oo. Siguro i-hold na muna natin yung partner, no? Ayan. At syempre mamaya ay makapanayam natin ang ating guest ngayong oras po na ito maya lamang. At paghahanda muna natin yung kanya pong pagtawag ngayong oras po na ito. Ayan. So babalik muna tayo ka-partner ha. Dito lamang po yan sa inyong pong programa talaga naman pinapakinggan ang programang Masaganang Koko Buhay. Pinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, at nagbabalik po tayo sa programang Masaganang Koko Buhayan ngayong oras po na ito. At syempre nako partner, dahil excited na ang ating mga nanunood at syempre yung ating mga nakikinig ngayong oras po na ito, ipakilala na natin ang ating pong guest ngayong oras po na ito. So para nga bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa paksa natin ngayong umaga, ay makakasama po natin through phone patch ang Agriculturist 1 at CFIDP alternate point person ng ATI Mimaropa, si Engineer Karen T. Vicente. Ayun, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Karen. Maaari po kayong bumati sa ating mga tagapakinig sa ating programa? Ayan po, so magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so good morning po sa ating lahat, pati sa ating mga estudyante. Pagbati din po ng isang magandang umaga po sa ating mga partners dyan sa PCA and sa mga counterparts po natin sa Municipal Agriculture Office. So, good morning po. Ayan. Alright, at syempre, for the very first time, no, at si Ma'am, para sa kaalaman po ng lahat, si Ma'am Karen ay nasa, anong probinsya? Mindoro po. Mindoro Mindoro Province, ayan. Kasalukuyan po siya nga sa Mindoro. Ayun, maraming salamat po ma'am sa inyong mainit na pagbati. At muli po para sa ating mga tagapakinig, ibabalik po namin sa inyo si Engineer Karen para po pakinggan po natin ang kanyang tatalakaying paksa ngayong araw po na ito. Okay, so ma'am. Okay na po. Okay po, so, wait lang sir, parang medyo nag-feedback po sa akin. Ayan, nag-feedback daw. Po yung boses. Ayan, sige ma'am, wait lang po Ayan, okay na po ba ma'am? Ayan. Hello? Ayan, okay na po? Ay,
ganun pa rin po. Ganun pa rin daw, Yung boses nag-feedback. ko po. Pero okay naman po yung dito, ma'am, sa linya po ng radyo natin. Ayan, baka dyan lamang po sa linya mo, ma'am. Okay. Ayan, sige, go ahead Sige. po tayo. Okay po, so good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po ako para i-discuss po sa inyo ang isa sa mga topic na naka-assign po sa atin bilang tayo po ay isa din sa mga nag-i-implement po ng mga programa under CFIDP, particularly po dito sa aming ahensya sa ATM Maropa. Ayan, so again, good morning po at sana po ay yung ating mga participants ay nakaantabay sa ating mga radyo at sa ating pong Facebook Live para na naman sa panibagong kaalaman po tungkol sa pagniniyoga. Okay, so mag-start na po ako ng aking presentation. Sige po. Okay, ma'am, sige po. Okay. So, sige po, isang pagbati ng masagana, matatag at progresibong industriya ng niyog sa Marinduque. Ayan. Okay, so ngayon po ang ating topic ay good agricultural practices for coconut at ito po ay nakaangkla sa PNS or sa pambansang pamantayan po natin, PNS BAT 238-2018. Ano po, so ang BAT po ay nag-set ng isang pambansang pamantayan para sa good agricultural practices for coconut. Ano po? So, meron po tayong mga specific na topic na i-discuss po ngayong araw. So, hopefully po ay bago matapos yung inilaan na oras po sa atin ay matapos po at ma-discuss po natin ang maayos nitong mga topic na to. So, ngayong umaga po, meron po tayong 3 topic. I believe po yung mga naunang topic po related to GAP ay sa ere na po natin itong mga nakaraang linggo at araw po ng SOA. Ano po? Okay. So ngayon, magpo-focus po tayo sa waste management, documentation records, and GAP certification process. Ano po? Yes. So ito pong mga ito ay isa din sa mga kinakampanya natin, particularly yung good agricultural practices. Ano, kasi naniniwala po tayo na kailangan po nating ma-encourage yung ating mga farmers na ma-ensure yung quality po ng kanilang produce. At para mangyari po iyon at ma-implement po ay kailangan po ay aware din po sila dun sa mga provision ng ating PNS for good agricultural practices. Ano po? So ito pong ating ginagawa ay para ma-increase din yung demand ng quality na coconut food products at maging hopefully po magkaroon ng certified GAP na coconut farm dyan po sa Marinduque. Ano po? So, again po, alam naman po natin na yung waste management ay pumapalo or pumapatak siya dun sa pangalawang principle ng good agricultural practices, which is yung environmental management. Ano? So, kapag okay yung ating kapag okay yung pagmamanage natin ng mga basura sa ating pong mga sakahan, ay may ensure din natin yung kagandahan at kaayusan ng ating kapaligiran. Okay, so ngayon po ay mag-start po tayo sa waste management. Ano po? So again po, itong ating discussion ay in line with PNF BAPS 238-2018, which is yung Code of Good Agricultural Practices for Coconut. Ano po? So meron pong mga recommended practices na inilagay ang PAPS under ng ating PNS pagdating po sa waste management. Particular po tayo dun sa clauses number 4.11, which is nandun po nakalagay yung mga provision for waste management. So unang-una po, ang highlight lang naman po nitong ating clause 4.11 is yung waste management ng ating pong mga farm shall be in accordance with the provision of RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act. Ano po? So yung RA 9003 naman po, isinet po yan na isang batas para po magkaroon ng maayos na segregation yung ating pong mga basura sa ating mga farm and magkaroon po ng maayos na pagdi-dispose ng mga basura po pagdating sa ating mga farm. So makikita niyo po dun sa photo na naka-flash, yung mga example po ng
mga waste na makikita po sa isang coconut farm. At dito po makikita natin yung mga parts ng coconut na hindi po natin masyadong na-utilize, especially po sa mga farm, if wala po silang resources or yung mga equipments na magagamit. So, usually po, ang mga waste na generate po ng isang coconut farm ay kagaya po ng nakikita nyo sa picture, yung mga coconut husk, yung may mga palapa, yung mga hindi po na-utilize na parte ng isang coconut tree. So, ito po ay mga masasabi natin na mga organic matter na kung saan ay pwede pa po nating ma-convert sa mga ibang produkto or ibang bagay. So, ikalawa naman po na picture ay makikita nyo po yung mga plastic, or yung mga common na basura po na nakikita natin sa isang farm. Hindi naman siya sa coconut farm lang. Lahat naman po ng mga sakahan ay makikita natin. Usually po yung mga pinagbalatan po ng mga fertilizer natin, yung mga bote po ng mga chemicals. It just so happen po na sa coconut, hindi ganun ka-intensive yung mga inilalagay po natin na mga chemicals and fertilizer. Kaya po hindi rin ganun kadami yung na-acquire po natin na ganitong mga basura na kagaya po nitong mga plastic. So, ayun po, ang nakalagay po sa ating RA 9003 ay yung proper waste segregation. As much as possible po, ay magkaroon po tayo ng mandatory segregation sa ating pong mga farm. So, makikita nyo po dun sa next slide na ang RA 9003 requires the segregation of waste at the source, meaning that waste must be separated into biodegradable, non-biodegradable, recyclable, and hazardous materials at the household, institutional, or commercial level. So, kailangan po nating ma-separate yung mga kalat po na nandun sa ating mga farm, especially yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Basic naman po yan, even nung tayo pa ay mga estudyante or mga bata pa, talagang tinuturo na po yung proper waste segregation. So, yun lang naman po yung highlight nung RA 9003 natin. So, ayun po. So, kailangan din po, ihiwalay din po natin yung mga non-biodegradable waste o yung mga hindi nabubulok, kagaya po ng mga metal containers, mga bote, mga sako ng mga fertilizer. So, hindi po natin siya pwedeng isama dun sa mga nabubulok. So, ikalawa po, dun sa ating waste management ay yung pagpuproseso and pag-utilize ng mga agricultural waste and debris ay nire-recommend po. Makikita po natin dito sa picture na hindi ko po alam kung familiar po kayo nung nagkaroon po ng oil spill dito sa amin sa Oriental Mindoro. So, makikita po natin yung collective effort po ng mga nasa community na makapagawa po nitong oil spill, tawag dito, yung gawa sa coconut husk, na pang-manage po and para hindi na po kumalat yung oil spill, So, meron din po tayong mga iba't iba pang mga produkto na pwedeng magawa gamit yung mga waste from coconut. Kagaya po nitong ating pot na gawa po dun sa hindi ko lang po sure kung ito ay coco coir or coco fiber, So, ayun. Meron din po tayong tinatawag na mga jayonet. So, yun po, yung pagpuproseso and pag-utilize po ng mga waste ay nire-recommend po nila. So, dito po pumapasok din yung pagko-compost po natin. So, ang coconut po ay kung halimbawa, nasa farm po tayo, even yung mga dahon po ay pwede po natin yung isama sa compost, and later on, kapag po siya ay properly decomposed na, ay pwede po natin ma-utilize as organic fertilizer. So, next po ay
ang nakalagay po sa ating PNS ay magkaroon po ng adequate areas for collection of agricultural waste. Ayun po. So, sabi, magkaroon ng adequate area. So, kahit po sa isang farm, yung simpleng magkaroon po tayo ng isang area na nandun po mismo yung lagakan ng mga basura or yun po yung identified area na kung saan ay pwede nating doon ipunin yung mga basura. And later on, halimbawa, kung kokolektahin na po yung mga basura, ay madali pong ma-identify yung area. So, ayun po, magkaroon ng isang area na paglalagyan po ng basura. Hindi po yung basta may bakanting lote or may bakanting area doon sa ating farm, ay doon na po natin itatapon yung mga basura. So, hindi po magandang practice yun. So, sabi din po, magkaroon ng proper disposal ng mga empty pesticide and fertilizer container and expired chemicals should be followed in accordance with the rules and regulations set by the competent authority. So, yung pagdidispose po ng mga nalagyan itong mga chemicals and mga fertilizers po natin ay kailangan po ay maayos po yung pagdidispose natin. Hindi rin natin sila pwedeng isama dun sa mga gagamitin natin for compost. So, ang general rule po, kapag po tayo ay may mga empty na pesticide or fertilizer container, as much as possible po, ma-wash po muna natin yung laman niya sa loob, luluglugan po natin ng tubig, then yung tubig po na panglinis po natin ay ma-dispose po natin, pwede po sa mga halimbawa yung sa mga CR or dun sa mga wash bins po natin. Ayun. So, yun po yung under ng waste management. Yung waste management po actually parang 5 lang yung nakalagay po sa PNS. And to summarize po, ayun, ang pinaka-basic po dun is yung proper waste segregation and paglalaan po ng area sa farm para yun po yung maging tapunan ng mga basura. Ayan. So, next naman po, proceed naman po tayo dun sa documentation and records. So, dun sa documentation and records, isa po ito sa nagiging challenging pagdating or challenging po ito sa part ng mga farmers, especially po kung yung farmer ay involved mismo dun sa operation ng farm. Kasi syempre dagdag trabaho and dagdag kain din sa oras. Pero dun po sa ating documentation and record, ang sabi po sa ating pambansang pamantayan ay kailangan po documentation and record should be prepared and maintained to facilitate recalls and product safety investigation. So, especially po kung kayo po ay gusto nyo pong pa-certified as good GAP certified farm. So, ito po talaga yung isa sa mga tinitingnan na mga records. So, yung documentation nyo po, kailangan po ay nagre-reflect doon yung mga ginawa nyong operation sa farm, po yung mga inputs na nilagay po natin sa farm, or if ever po na merong ginawa po tayong activity sa farm, ay po yung activity yun at sino po yung mga taong involved doon. So yun po yung nakalagay sa documentation and records natin. So kung intact po yung ating documents ay mas na-improve po yung management natin sa farm. Kasi nakikita natin yung traceability. Kung halimbawa magkaroon po ng halimbawa po dito sa ang farm natin ay nagpo-produce or nagpo-produce ng kopra. So if ever po na magka-problema yung isang batch po ng ating kopra, ay mare-recall po natin or madali po nating ma-trace kung saan bang part yung nagkaroon ng halimbawa po ay contamination. So, yun po ay sa pamamagitan ng documentation and records. So, next po, ito naman po ay actually kinuha ko po yung mga records na nakalagay po sa ating PNS na kung saan ito po yung nire-required nila na mga information na ma-record
para po sa application for good agricultural practices. So may example po yung PNS under Annex H na doon po natin makikita yung mga sample records po na kailangan po natin i-provide. So example po niyan, under site selection and management, so kailangan po ay maging intact po yung cropping history and paano po natin na-acquire yung lupa. So mahalaga po na makita natin yung history, ano ba yung mga tanim dati, or halimbawa po baka yung dating yung farm po natin ay halimbawa po ay malapit siya sa sementeryo na kung saan ay posibleng magkaroon ng contamination dun sa magiging produce po natin. So kailangan po ma-secure natin yung history ng ating farm and paano po yung management po na ginagawa po natin doon. So ito po ay medyo papasadahan po natin para at least may information or magkaroon po ng idea yung ating mga listeners kung ano po yung mga dapat po nilang ihanda na documents prior for their application for GAP certification. So, ikalawa po yung planting material. Kung halimbawa may mga bago tayong site or may mga i-replant po tayo, lalo na po ngayon na in place po yung pagkakaroon po natin ng under ng CFID pin hybridization, na kung saan ay pwede pong mabigyan ng mga magagandang seed nuts or binhi yung atin pong mga clients. So, sa planting materials, kailangan po ay i-record po natin kung saan galing na supplier yung atin pong para po ito sa mga accredited nursery. So, kailangan po ilagay natin yung pangalan at ano po yung cultivar ng ating itinatanim, kung sino ang supplier at kung kailan po siya na-procure. So, kung ang atin naman pong source ay within the farm lang or non-accredited ang ating source, so ano po yung mga, kung halimbawa po yung ating mga planting material ay trinit, chemical treatment, so kailangan po nating i-record kung ano yung chemical na ginamit po doon. Then yung varietal classification, kung siya po ba ay tall, dwarf, or hybrid. Yan. So next po ay yung fertilizer and soil additives. So kailangan po nating ma-record kung ano po yung mga uri ng fertilizer na ginamit, kung ito po ba ay organic or non-organic, ano po yung pangalan ng fertilizer, kasama po yung brand name and supplier. So minsan po makikita naman natin sa packaging kung anong lot number niya, and ito pong mga iba pang information na hinihingi, yung date, kung kailan po tayo nag-apply ng fertilizer, gaano po karami, so kung halimbawa may mga liquid fertilizer tayong inilagay, kailan ang expiration date, and ayun po, yung sa application po natin. So, alin part ng iyong farm ang nilagyan mo ng fertilizer, gaano kadami yung iyong nalagyan, gaano kadaming puno, gaano naman or yung application rate natin tuwing kailan po natin siya ilalagyan ng fertilizer, paano, pa-broadcast ba yan, or yung sa application method, and kung sino po yung concerned personnel na nag-fertilize po ng ating farm. So kung titingnan nyo po, medyo marami talaga yung mga information, pero yun nga po, dahil nga isa ito sa mga hinihingi po na requirement for GAP certification, so kailangan po natin siyang kailangan po natin siyang pasadahan. Ayan. So sa water quality naman po, water source, test result, or certification from LGU, so ito naman po ay later on kapag ka po halimbawa ay nagkaroon po tayo ng inspection for GAP. Ano po yung inspection? So, mas
explain po ito sa inyo ng mga inspector. Kung ano yung mga hihingin po nila na documentary requirements. Basta as a general rule po, kahit po isang logbook lang na maitalaga dun sa ating farm, para dun po natin na iisulat yung ating, para magiging farm journal siya. Ano yung mga nagiging specific na activity natin araw-araw para pagka po tayo ay in-inspect ay ma-counter-check nila kung tama ba yung mga claims po natin or yung mga sinasabi po natin versus dun sa record or dun sa document na ipresenta po natin. Okay? So, sa water quality po, mahalaga din na malinis yung source ng ating tubig pagdating po sa coconut. Ano po? So, next, for crop protection. Ayan, so, halos same din po ito nung mga ginagamit natin ng mga fertilizer and pesticides. So kailangan po mai-record natin yung source kung saan po galing. May example naman po dyan, makikita nyo naman po kung siya ay biopesticide, chemical pesticide, or organic. Then dito po, yung target organism, kailangan po makilala natin kung anong organism ba yung susugpuin natin dun sa ating farm. So, nandyan din po nakalagay yung type of pesticide, yung common name, brand name, chemical name, lot number, then yung mga iba pa pong information na makikita din naman po natin yan dun sa label ng ating mga pesticide na ginamit. So, date of purchase, kailan nyo po na bili, then gano'ng kadami, kailan ang expiration, and ano po yung makikitang active ingredient doon sa inyong in-apply na pesticide. Ayan. So, ayun po. Ito ay sa application for and yung for biocontrol agents. Halos same lang din naman po nung mga hinihinging information. Basta kung gaano karami, kailan inilagay, sinong nag-apply, ayun po. So, yun naman po yung mga basic information na right away po, after nating mag-apply, ay pwede na po natin i-record. Kasi, usually po, ang nakikita natin na problema dito, especially sa record keeping, kahit mga simpleng records lang po ay nagiging, iniisip natin na konti lang itong ire-record ko. Mamaya ko na ire-record. Tapos later on, maiipon siya ng maiipon hanggang so hindi na po natin na i-record yung mga naging activities po natin sa farm. Yes. So, next po ay ang harvest. Yung pag-harvest po natin sa farm. Kailan po nag-harvest at gaano po kadami yung volume na na-harvest. Po? Okay, next ay yung under ng workers' health, safety, and welfare. So ito naman po ay isa po ito sa mahalaga ding principle po ng GAP. Yung pag-secure natin na safe at healthy yung ating mga workers. So nandyan po nakalagay yung mga proof of training po nila if ever na halimbawa po yung mga staff nyo sa farm ay nakaka-attend po ng mga iba't ibang training. So, may mga marireceive naman po sila na certificate. So, kailangan po ay intact yung mga ganong documents po natin. So, under ng waste management naman, ano naman po yung mga waste product na na-generate ng inyong farm and ano yung mga practices na ginagawa nyo para ma-minimize yung pagdami po ng mga kalat or yung waste po sa ating mga farm. As well as yung mga protocols and procedure po natin para ma-reuse at ma-recycle yung mga waste storage and disposal of waste po. So, yung pong mga una ko pong natukoy or natalakay, ito naman po yung mga sabi nga natin ay mga records na hinihingi. Pero ayun po, nasa inspector pa rin po kung halimbawa ay may mga additional document po sila na hingin sa farmer na nag-a-apply for
GAP. Ano po? So, ayun po yung mga documents. So, ngayon naman po ay dadako po tayo dun sa GAP certification process. Ano, kasi kanina ko pa rin po nababanggit yung good agricultural practices. Ano? So, ano ba yung tinatawag natin na GAP? Ano po? So, dito po makikita po natin yung yung pong good agricultural practices na tinatawag po natin ay isa po siyang parang regulation din or isa din sa mga privilege ng mga farm owners na ma-certify yung kanilang farm under good agricultural practices. So, kapag po tayo ay GAP certified, so nakakasiguro po na yung ating farm ay quality po yung produce ng ating farm. And hindi lang yung produce, yung mga workers din natin, so ano din po sila, protected din, ano, kasi isa din po yun sa mga concern ng good agricultural process. Ano. So later on po, mas matatalakay po natin yung ano ba yung magiging edge or ano ba yung benefit pagka tinawag na isang GAP certified yung farm. So ngayon, magkaroon po muna tayo ng discussion on field GAP certification process. Ano po? So actually po, yung pagpapa-certify natin sa GAP ay hindi po sa ATI. Ano, baka po kasi magkaroon ng connotation na since ATI ang nag-discuss ay baka po sa amin mag-apply. Ano. Actually, ang GAP po ay under po ng mga programa under ng DARFO or yung Department of Agriculture Regional Field Office po. So yung mga application po natin sa kanila po dadaan, ano, and yung pag-assess po sa ating mga farm. So ayun po, una, if kumpleto po yung ating mga documentary requirements, i-hand over po natin or ipapasa po natin sa RFO yung ating mga documents. So if I am not mistaken po, under regulatory division ng RFO po ang programa ng good agricultural practices. So once po ma-receive nila yung application, ay magkakaroon po ng pre-assessment ng farm. Ano, so bakit ba ginagawa itong pre-assessment ng farm? Para po right away ay makita kung ano po yung mga tamang practices, ano po yung dapat nating i-improve or ano po yung mga recommendation po ng mga inspector sa ating farm. Ano, so kaya mahalaga po na may pre-assessment. So after po ng ma-pre-assess yung farm and ma-receive po ng application ng DA ang application nyo po. So si BPI naman po, yung Bureau of Plant Industry, ini-evaluate po niya yung application ng mga applicants. Ano, so dito po kasi sa DARFO, yung pre-assessment po, titingnan nila yung farm, then pwede po silang mag-recommend. Ano ba yung, paano mo maiitama yung ganitong practice mo sa iyong farm. Whereas, yung BPI naman po, sila na po mismo yung mag-i-inspect ng inyong farm. Ano po? So, kapag ka po na-inspect na nila, either nakapasa or hindi, isasubmit po nila yung report nila dun sa PhilGAP. Ano po, dun sa, dito po sa PhilGAP. Ano, then, yung PhilGAP naman po, sila naman yung mag-evaluate ng report ng mga inspector kung i-recommend po ba nila yung farm for certification. Ano, then, kapag po nakapasa, ang ating farm ay mag-i-issue po ng PhilGAP certificate ang BPI director para po i-award dun sa nag-apply na isang farm. Ano po? Then si BPI po, i-inform po nila si DARFO para po update din si RFO na itong farm na ito ay nakapasa po dun sa GAP certification. Ano? And ayun po, yun po yung mabilis na proseso ng ating pag-apply ng GAP certification. Pero of course, ito po ay hindi ganun ka-smooth. Ano, to be honest po, medyo marami din po tayong
i-comply ng mga documents. Especially halimbawa, may mga nakita po sila sa farm na non-compliant. So, kailangan pong magkaroon ng corrective action yung farmer kung paano po niya maiitama yung practices po niya sa farm. And hindi po siya mapupurso kung hindi po ginagawa ni farmer yung part niya para itama po yung gawain na yun. So, kailangan po niyang mag-submit ng evidence or ng proof na na-establish niya yung ganitong practice para maitama po yung mga naging non-compliances niya or yung mga nakitang findings po sa kanyang farm. So, ito naman po yung detalye ng mga documentary requirements na kinakailangan po ng mga mag-a-apply. So, una, kailangan po ng endorsement ng application galing sa Regional Executive Director dahil nga po under DARFO po yung pagpapasa nyo po ng document. So, kasama po dito yung application form, farm profile, farm location map, farm layout, field operation procedure, production and harvesting record, farm input, soil nutrient analysis. So ito pong mga documents na ito ay sa inyo po manggagaling, sa applicant, dun sa farmer applicant. Siyempre, tayo po yung nakakaalam ng history ng ating farm, ano ba yung kanyang farm layout, ayun po. So, ayun po. Next po, kailangan po ay may certificate of training on GAP po tayo. Before po tayo magkaroon ng mag-apply as GAP, so kailangan po may prior knowledge tayo. Ano ba yung tinatawag natin na good agricultural practices? And dito na po pumapasok yung mga iba't ibang extension activities na ginagawa po ng ATI, ng BPI, ng mga LGUs natin, DARFO, and other accredited service provider. So, kailangan po nating i-secure yung mga certificate of training po natin. Next po ay yung certificate of registration. So, ito naman po ay kung ano yung applicable po sa inyo. By the way, sa PhilGAP certification po, pwede pong mag-apply ang isang individual or group. So, kaya po yung certificate of registration ay nagbabari po yan. Depende kung halimbawa, kung kapag individual, so kailangan po RFDSA or NCFRS registered ang farmer. So kung halimbawa naman po ay isa siyang co-op or incorporation, so kailangan po ay yung mga certificate of registration galing sa CDA, sa SEC or DTI ay ma-secure po nila. So ito naman po yung Quality Management System and Manual of Procedure ay ito naman po yung mga documents po na kung baga ay dito po nakalista kung ano yung mga protocol na ginagawa po natin sa farm. Example po, sa fertilization, magsiset po kayo ng protocol nyo kung paano nyo gagawin yung fertilization management. So ayun po. Medyo mahaba po yung pagtalakay dito sa mga requirements, pero since binigyan po tayo ng 1 hour to discuss, ay yung mga basic lang po yung ating i-discuss. Okay, so doon naman, pagdating naman po doon sa inspection procedure, once okay na po yung inyong documents, so yung pong ating pool of inspector ay pupunta po sa inyong farm para mag-inspect. So before mag-inspect, dyan po kinakandak yung mga entrance meeting. Next po ay yung field inspection and exit meeting. So next slide po tayo. Ayan. So sa entrance meeting po, dito po ipinapakilala kung sino yung mga PhilGAP inspection team. Usually po ito ay binubuo po ng mga inspectors natin from DARFO or sa BPI, or kung sino po yung maitalagang inspection team na magkakandak po ng inspection sa ating farm. So, nagkakaroon din po ng presentation ng inspection activity, pinapaliwanag po kay farmer kung ano yung sasakupin ng ating inspection, ano yung mga activities na gagawin natin dito sa farm.
Ayan, so yan po yung mga involved, RFO representative, PhilGap inspector, PhilGap secretariat, and of course, yung applicant. Hindi po mapuproceed yung ating inspection kung wala ang applicant. Ano po? So next procedure po, ikalawang process ay yung mismong field inspection. Ano, na kung saan ay tinitingnan po natin yung mga production area, yung storage, farm facilities ng farm, para po makita natin or ma-counter-check natin yung versus dun sa ipinasa niya na document. Existing ba itong storage area niya? Maayos ba yung mga gamit na naka-store doon? Safe po ba yung mga lagayan natin ng mga fertilizers, ng mga chemicals? So, ayan po. So, kailangan po from farm operation, from land operation to post-harvest operation, kailangan po nasusunod yung ating mga isinet na protocols. Ano po? So, as much as possible din po, mayroon din po tayo dapat standing crops, preferably at harvestable stage. Ano, kasi minsan po, hindi ko lang po sure sa coconut kung ginagawa din po nila yon, kasi minsan po kapag nag-i-inspect, kumukuha po sila ng sample para ma-check po yung commodity or yung produce kung baga ay hindi ganon kadami yung na-i-apply na chemical po sa kanya, para makasigurado po tayo na safe for consumption pa rin yung ating produce. Ano po? So, plant produced for laboratory analysis will be collected to check. So, example po niyan yung mga pesticide residue, heavy metal contaminants, and microbial contaminants. And same po, ang involved po na mga personnel po dito ay yung mga inspectors po natin from PhilGap and yung applicant po natin. Then, ang third step po natin dun sa inspection process ay yung exit meeting na. So, during exit meeting po, dito na dinidiscuss yung mga non-compliances or yung mga, kumbaga ay hindi naaangkop na gawain nung farmer sa kanyang sakahan. Ano po? So, dito dinidiscuss yung mga non-compliances and kung kailan po yung timeline na kailangan po ay mai-correct natin yung practice natin. Ano? So, halimbawa, sinabi po ni inspector or naging findings niya na nakita niya na sobrang daming magsiga or magsunog dun sa inyong farm. So, halimbawa, bawal po yon. So, kailangan magkaroon po tayo ng corrective action na instead na sunugin natin yung ating mga waste, ay i-convert natin siya into mas magandang produkto or i-convert natin siya para maging isang compost. Ano? So, kailangan po ay madi-disclose po natin kay farmer kung ano po yung mga naging findings po sa kanya. So, again, nandito na rin po yung mga RFO, PhilGap inspector, secretariat, and applicant po during exit meeting. Okay, so baka po tanungin niyo, napakarami namang hinihinging documents. So ano ba talaga yung at saka ang daming mga laboratory analysis. So ayun po, under provision of Article 5, Section 17, pagdating po dun sa payment, nakalagay po sa ating proseso na yung application and cost required analysis for PhilGap certification shall be free of charge. So, ibig sabihin po, kung halimbawa, yung application procedure po, or kung halimbawa may mga fee na kailangan na bayaran, hindi po si farmer ang mag-shoulder po nun. So, yan po ay provided ng, pwede pong magkaroon ng provision ng government para malibre po yung mga ganitong charges. In cases of non-compliance to standard, so if magkaroon po tayo ng non-compliance dun sa mga nakatalagang standard, so dun pa lamang po magkakaroon ng or issue-shoulder ng participants yung mga laboratory analysis na i-request po ng ating mga inspectors. So again po, yung application, yung certification fee ay libre po sa GAP. So, ang gagawin na lang po ni farmer ay kompletuhin yung mga documents at mag-apply.
So, ayun po, once na maging mabigay na yung field gap certificate sa ating mga farm, so magiging subject for monitoring pa rin po siya. Of course, hindi naman po hahayaan na porket na ibigay na natin yung certificate ay bahala na si farmer. So, subject for monitoring pa rin po si farmer para ma-ensure natin na compliant pa rin siya dun sa tinatawag natin na good agricultural practices. Ano po? So, the frequency of monitoring shall be based on the inspection and monitoring report. So, usually po, ang nagmo-monitor talaga niyan ay si RFO and yung mga counterpart po nila or partner agencies nila pagdating sa implementation ng good agricultural practices. So, yun po yung ating short discussion pagdating sa good agricultural practices, particularly on waste management and record keeping. Pati na rin po yung certification process for good agricultural practices. So, kung may question po yung ating mga participants, so, ayun po, baka po may question yung ating mga anchor. Ma'am. Yes po, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, to sum up lang po lahat po ng ating sinabi tungkol, lahat po ng tinalakay natin tungkol sa good agricultural practices including po waste management, records, and yung pag-certify po ng GAP. Ano po kaya yung magiging comparative advantage po ng isang coconut farm pag siya po ay GAP certified na? Ayun, so kapag po GAP certified na yung farm, so mas malaki or mas malawak po yung market opportunity sa atin pong mga farmer, especially kung talagang sila ay maging isang GAP certified na, even yung tawag dito, ina-acknowledge din po kasi yung GAP certified pagdating sa kahit po i-export natin yung ating product, so kinikilala po yung GAP. And of course, mas maganda po yung produce dahil alam po natin na kumbaga ay naaayon yung ating ginawang pagpo-produce ng mga produkto sa Philippine National Standard. Mas safe baga and mas quality yung ating mga produce. Ayun, mga partner, narinig niyo ba yung mga sinabi naman? Napakarami ni ma'am na information na shinare sa ating mga tagapakinig. At syempre, kailangan nga lang talagang tumalima ng ating mga magkasaka ng niyog sa mga binibigay na protocol. Nang sa gayon, masiguro natin yung kalidad o yung kagandahan ng kanilang pagkasaka ng niyog. Ayan, maraming salamat Ma'am Karen. So bilang pagtatapos, baka po may gusto ka pang sabihin bilang pagtatapos po. Sa ating mga tagapakinig po. Of course, thank you so much po sa ating mga anchors, sa ating pong mga partners dyan sa PCA, sa mga partners din po natin sa LGU, sa Agriculture Office. So, thank you so much po. And sa lahat po ng ating mga participants na willing na makinig at matuto. So, maaaring may mga challenges tayo na encounter, like halimbawa mahinang signal sa ating mga farm, or halimbawa po ay wala po tayong radyo, pero naniniwala po ako na kapag po tayo ay eager na matuto, ay makakahanap po tayo ng mga pamamaraan para po matuto. Ayan. So, thank you po sa inyong pakikinig, and hopefully po ay may na-impart tayo na knowledge sa ating pong mga participants. Yes po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ibinahagi sa amin ngayong araw na ito, sa iyong mga impormasyon pong ibinahagi sa ating mga tagapakinig, lalo tigit po sa ating mga estudyante ng ating School on the Air. At ngayon nga lang po ay natapos na po ni ma'am ang kanyang discussion tungkol po sa good agricultural practices po ng waste management, records, at saka po sa pag-certify po ng isang coconut farm. Kaya naman po, ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa ating programang Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ayan. Tuloy na ba natin ito sa SOA? Ayan. Yes, partner. So, para sa ating mga tagapakinig, ay may iwanan kaming katanungan sa inyo. At kung sino man po ang unang makasagot o makapag-text ng kanilang sagot, ay mananalo ng 60 pesos na load.
Ayan. At paalala lamang po, ang mga pwede lang mong kung sumali sa ating School on the Air text promo ay ang ating mga rehistradong estudyante. At yun nga lang po, pag po kayo ay nag-text sa amin pong linya, kayo po dapat ay may format na ganito. Una po ay ang inyong pangalan, kung saan po kayo nakatira, kung saan po kayo napapabilang, kung saan lugar po kayo nakatira ngayon po. At saka po yung sagot po sa inyong tanong. Sa aming tanong, uulitin ko po, ang kailangan lang po ay pag nag-text po kayo ng inyong pong ng inyong pong sagot, kailangan ay meron po kayong pangalan, lugar kung saan po kayo nakatira, at saka po kung ano po yung tamang sagot. Ayan. Alright, at syempre sa ating po mga listeners pa rin po natin out there, alam mo, punong-puno na yung ating kaalaman, no? Talagang sobrang dami, full of information yung ating So, siguro, partner, no, let's take a break muna for a while para at sa ganun ay mapaghandaan natin ang SOA text promo po natin. Babalik po tayo mga karadyo natin, makalipas lamang ang ating pong ilang paalaala dito lamang sa programang Masaganang Koko. Malalaking producer ng niyog sa buong mundo. Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, at syempre nagbabalik po tayo sa programang Masaganang Koko Buhayan. Ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo ka-partner. Yan. At di ba partner, may naiwan tayo kanina yung tungkol sa ating School on the Air text promo. Ngayon naman partner, iiwanan natin sila ng tanong para sa ngayong pagsasaere. Koko? Tanong! Ito na ang katanungan para sa araw na ito. Ano ang ibig sabihin ng gap? Uulitin ko, ano ang ibig sabihin ng gap? At kung alam ninyo ang tamang sagot sa ating iniwang tanong, i-text lamang ninyo ito sa ating numerong 0949-889-5478. Uulitin ko po, 0949-889-5478. Para po sa ating tagapakinig ngayong araw na ito ay may iiwanan kaming Koko Kaalaman. Koko? Kaalaman! Alam nyo ba na ang pinakamalaking producer ng nyog sa buong mundo ay Indonesia, na sinundan ng Pilipinas at India. Sa katunayan, ang nyog ay isang mahalagang produkto sa ekonomiya ng maraming bansa sa Asia, partikular na sa mga pangpang ng dagat ng Timog China. At ayun, para naman sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagkasanay at programa ng CFIDP, ito na ang ating news update. News Update. Bilang suporta sa mga leader ng mga magsasaka at tagapagsanay sa produksyon ng niyog, ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Mimaropa sa pangunguna ng Career and Development Section at katuwang ang Philippine Coconut Authority ay magkasagawa ng training of trainers on coconut production with good agricultural practices mula Agosto 26 hanggang 30 sa munisipyo ng Udjongan, Romblon. Ang nasabing 5 araw na pagsasanay na kadadaluhan ng 20 kalahok ay naglalayo na pahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka sa produksyon ng niyog sa pamamagitan ng pagkapatupad ng mga magagandang practice sa agrikultura. Ang pagsasanay ay bahagi ng mas malawak na programa ng CFIDP upang mapanatili ang sustainability at kagalingan ng sektor sa agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang ang Facebook page ng ATI Mimaropa, kanilang opisyal na website ati.da.gov.ph/ATI
4B at mag-like at mag-subscribe na rin sa kanilang YouTube channel ATI Me Maropa. Ayan mga partner, wala na tayong sapat na oras kaya tayo magpapaalam na muna sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ulit ang ang susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Mula araw ng Martes, Biyernes hanggang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Yan, maraming salamat po sa inyo. Alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa kung hindi pa nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Maraming salamat sa ating mga kapartner at syempre alam na po tayo at syempre talagang punong-puno ang ating pong impormasyon ngayong araw po ng Tuesday. Sa Biyernes po ulit tayo from 11 a.m. until 12 at syempre wala pong holiday karadyo natin dahil tuloy-tuloy pa rin po ang programang Masaganang Kokobuhayan. So maraming po salamat. Once again, tutok lang sa 105.7 Radyo Natin FM. At yan ang Masaganang Kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong radyo eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.